Siya, si Patricia Albert, At siya naman si Jared Ordonez. at upang ipahayag ang mga sipi na ginawa ni Senator Domaco Alonto at Dr. Lesar Adid Mahal. Sa unang CP, nakasaad ang pahayag ni Senator Damacao Alonso sa Second National Conference sa Marawi City noong October 11 hanggang 16, 1956. Sinasabi niya ang pagkamit ng Muslim ng edukasyon. Dahil sa mga panahon ngayon, mas mababa ang kalidad ng edukasyon sa mga Muslim. Ang mga Kristiyano ay nakakalamang sa mga edukasyon na itinuturo sa kanila. Ang edukasyon nila ay hindi daw pantay at komportable sa mga Muslim. Kaya dito sa unang CP, sinasaad ni Senator Domaco na mas pagbigyan pansin ang edukasyon ng mga Muslim. Sa ikalawang CP, nakasaad ang pahayag ni Senator Damacao Alonso sa First National Muslim Convention sa Cotabato, noong Hunyo 8 to 11 to 12, 1955. Sinasabi niya ang paglalahad ng contribution sa pagbubuo ng kasaysayan ng Pilipinas. Dito, sa ikalawang CP, isinasaad na hindi nabibigyan pansin ang istorya ng mga Muslim. At dahil sa napagtuon ng pansin ni Senator Domaco Alonto, gusto niyang mas bigyan ng karapatan ang mga Muslim sa istorya ng ating Pilipinas. Kaya siya ay gumawa ng kontribusyon ng mga istorya sa Pilipinas upang mas mabigyan sila ng karapatan at mga tungkulin sa istorya ng ating bansa. Sa ikatlo at huling CP, nakasaad ang pahayag ni Dr. Lesar Adib Mahul sa First National Symposium sa UP Diliman, Quezon City noong December 21, 1968. Nakasaad ang katayuang pampolitikal at pangkabuhayan. Dito sa ikatlong CP, isinasaad na huli rin at hindi nabibigyan ng pansin at karapatan ang mga pampolitikal na at pangkabuhayan ng mga Muslim. Dahil dito, gusto rin ni Dr. Lesar Adib Mahul na pagbigyan pansin at iba pang mga tungkulin ang mga mamumuno ng mga Muslim sa ating pamahalaan. Kaya dito, gusto nilang mas bigyan ng karapatan at iba pang pangangailangan ang mga Muslim sa ating bansa. Yun lamang po at dito na po nagtatapos ang CP ni Dr. Lesar Adib Mahul at Senator Damacao Alonto.